Mga ka-friendly Talk TV, may bagong taktika na naman ng China sa karagatan ng ating bayan. Hindi lang mga Coast Guard ship o dredging vessel ang pinapadala nila, kundi mga peking fishing boat na sa totoo lang ay mga barkong militar na nakamaskara bilang mga mangingisda. Ito ang bagong estratehiya ng Beijing sa Scarborough Shoal. At ayon sa mga ulat, isa itong mapanlinlang na hakbang para unti-unting sakupin ang buong bahagi ng ating teritoryo nang hindi agad masyadong halata sa mata ng mga international community maging ng ating bayan. Sa unang tingin mapapaisip ka, bakit fishing boat lang? Pero mga ka-friendly Talk TV, hindi ordinaryong bangka ang mga ito. Ang mga Peking fishing boat ng China ay mga modernong barko na may kakayahang magpadala ng signal sa radar bilang civilian vessel. Ngunit sa loob nito, may military-grade communication system, surveillance drone, at minsan pa ay may mga armas. Isipin ninyo, sa tuwing may makikitang simpleng bangka sa Scarborough Shoal, hindi mo alam kung iyon ba ay tunay na mga mangingisda ng China o isang espiya ng Chinese Navy na nagmamasid sa galaw ng ating Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Ayon sa ilang maritime analysts, ito ang tinatawag na gray zone strategy, isang taktika ng China para manatili sa aragatan ng hindi gumagamit ng direktang puwersa militar. Sa madaling sabi, parang nang-aagaw pero kunwari nakikipagkaibigan lang. Ang Scarborough Shoal o Baho de Masinloc ay isang strategic location sa West Philippine Sea. Dito dumadaan ang libo-libong barko ng kalakalan mula sa Asia papunta sa Pasipiko. Bukod pa rito, napakayaman ng lugar sa isda, coral reef at natural gas. Kaya pinag-iinteresan ito ng China. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit desperado ang China na makontrol ito. Nung una, dahan-dahan lang ang kanilang galaw, mga Coast Guard at researcher vessel lang. Pero ngayon, mga fishing boat na nagkukunoring inosente ang ginagamit para makapasok at manatili sa loob ng shoal. Araw-gabi may mga ulat na may mga Chinese fishing o fishermen na nakahimpil doon kahit walang pahintulot mula sa ating gobyerno. At kapag lumalapit ang mga Pilipinong mangingisda, sila mismo ang pinagbabawalan o tinataboy. Ayon sa ilang satellite images na inilabas ng mga International Maritime Observation, may mga bangkang tinuguri ang fishing vessel na may pare-parehong hugis, kulay at sukat. Masyadong maganda para sa mga pangkaraniwang mangingisda. May ilan pang may antena, array at signal jammer na karaniwang gamit ng mga military ship. At ang mas nakakabahala pa rito, pare-pareho silang nakaposisyon sa paligid ng shoal, parang nagbabantay. Isa itong malinaw na senyales ng military occupation disguise o civilian activities. Habang abala ang China sa kanilang mga Peking fishing operation, ang ating mga kababayang mangingisda mula sa Zambales at Pangasinan ay hindi makapasok sa kanilang tradisyonal na panguhuli ng isda. Marami sa kanila ang nagrereklamo na tinataboy sila, tinatamaan ng water canyon o tinatakot ng mga fishermen na hindi man lang marunong mag-Tagalog o Ingles, puro Mandarin ang sinasabi. Sa katunayan, may mga Pilipinong mangingisda na nagsasabing para kaming dayuhan sa sarili naming karagatan na napakasakit pakinggan. Hindi ito lingid sa alaman ng mga Philippine Coast Guard. Kamakailan lang, naglabas sila ng pahayag
na nagpapatrolya na sila ng mas madalas sa lugar. Pero aminado sila, mas marami at mas malalaki ang barko ng China. Ang mga kaalyado nating tulad ng Japan, US at Australia ay nakapansin na rin sa kakaibang galaw ng mga Chinese fishing boat. Kaya naman, may mga ulat ng Joint Naval Drill para ipakita sa China na hindi sila basta makakapagpanlamang. Pero ang tanong, hanggang saan naabot ang pasensya ng Pilipinas? Hanggang kailan tayo magpapanggap na hindi natin nakikita ang panlilinlang na ito? Mga ka-Friendly Talk TV, ang laban sa West Philippine Sea ay hindi lamang laban ng gobyerno. Laban ito ng bawat Pilipino. Ang bawat isdang kinuha, bawat coral reef na winasa, at bawat bangkang itinataboy ay pag-aari nating lahat. Ang mga Peking fishing boat ng China ay simbolo na panlilinlang, pang-aangkin at pang-aapi. At kung mananahimik tayo, baka balang araw pati ang ating karagatan ay maging alaala na lang. Kaya sa ating mga leader, sa mga sundalo, mga opisyal ng gobyerno at sa sambayanan, panahon na para manindigan. Ang West Philippine Sea ay atin at hindi kailanman pag-aari ng ibang bansa, lalo na ng China. At sa mga opisyal ng ating bayan na mga pro-China, panahon na para isigaw na wala silang karapatan para maglingkod sa ating bayan. Ito po ang Friendly Talk TV na nagbabalita, nagbubunyag at naninindigan para sa katotohanan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Ibahagi mo rin para sa mas marami pang mga namumulat o mamumulat sa bagong panlilinlang ng China sa ating karagatan. Hanggang dito na lamang po. Magandang araw, magandang gabi po sa inyong lahat.